Magandang araw mga bata! Ako si Teacher Amy at welcome sa aking YouTube channel kung saan ang pag-aaral ay masaya, madali at puno ng kaalaman. Huwag kalimutang i-like, share, subscribe at itap ang notification bell. Paki-like na rin ang aking Facebook page para hindi ka mahuli sa mga susunod na aralin. Tara na, matuto tayong magkasama. Ang ating pag-aaralan ay Language 1, Quarter 1, Week 1, Day 1 hanggang Day 4. Unang araw. Talk about one's personal experiences. Express ideas using a variety of symbols, drawings, emojis, and scribbles. Participate in classroom interactions using verbal and nonverbal responses. Language o wika. Ang subject natin ay tinatawag na language o wika na siyang ginagamit sa pagsasalita, pagkukwento, at pagtatanong. Sa subject na ito ay matututo tayong makinig at sabihin at ipaliwanag ang ating naiisipan at nararamdaman gamit ang wika na alam natin. Pagkalaon at kung handa na tayo ay matututo rin tayo magsalita ng Filipino at English. Mga bata, ito ang kindergarten class. Dito natututong kumanta at humawak ng lapis. Ano ang pangalan ng inyong kindergarten teacher? Dahil natapos ninyo ang kindergarten, tapikin natin ang ating balikat ng 3 beses at sabihin, "Ang galing-galing ko." Ngayon naman, tapikin natin ang balikat ng ating katabi ng 3 beses at sabihin, "Ang galing-galing mo." Ulitin natin, "Ang galing-galing mo." Mga bata, ngayon ay pag-aaralan natin ang pagkwento tungkol sa ating karanasan noong bakasyon bago pumasok ng paaralan. Bakasyon. Ang bakasyon ay ang panahon kung kailan wala tayong pasok sa eskwela. Ito ay panahon para magpahinga, maglaro, tumulong sa mga gawaing bahay, at magsaya kasama ang ating pamilya at mga kaibigan. Sa larawang ito, ano ang ginagawa ng mga bata sa bakasyon? Saan kaya sila lumalangoy? Magaling. Sa larawang ito, ano ang ginagawa ng mga bata sa bakasyon? Magaling. Ano nga ba ang mga ginawa ninyo noong bakasyon? Namasyal din ba kayo? Saan kayo pumunta? Sino ang kasama ninyo? Mayroon bang tumulong sa kanilang mga magulang? Sa ating babasahing kwento, alamin natin kung sino kaya ang magkakasama sa pamamasyal. Saan kaya sila namasyal? Ang masayang bakasyon. Noong bakasyon ay masaya ako at ang aking pamilya. Minsan ay namasyal kami sa probinsya upang dalawin sina lolo at lola. Doon ay nakakita kami ng iba't ibang uri ng mga hayop. Ang sabi ng kambing, "Me, me." Ang sabi naman ng bibe ay, "Kwak, kwak." Ang sabi naman ng baka ay, "Moo, moo."
Marami kaming ibang tunog na narinig. Masaya ang aming bakasyon. Narito ang mga tanong. Unang tanong. Sino ang magkakasama sa pamamasyal? Magaling! Ang sagot ay ang magkakasama sa pamamasyal ay ang buong pamilya. Ikalawang tanong, saan sila namasyal? Magaling! Ang sagot ay namasyal ang buong pamilya sa probinsya. Ikatlong tanong, bakit sila namasyal doon? Magaling! Ang sagot ay namasyal sila upang bisitahin si Lolo at Lola. Ikaapat na tanong, ano ang mga nakita nila doon? Magaling! Ang sagot ay nakakita sila ng iba't ibang uri ng hayop. Ikalimang tanong, ano ba ang tunog ng narinig nila? Sabihin nga ang mga tunog. Magaling! Ang mga tunog ay me, me, kwak, kwak, mu, mu. Ika-anim na tanong, ano ang naging pakiramdam nila? Magaling! Ang sagot ay ang naging pakiramdam nila ay masaya. Ikapitong tanong, ano kaya ang nagpasaya sa kanila? Magaling! Ang sagot ay ang nagpasaya sa kanila ay ang pagkikita nila ng kanilang lolo at lola. Nakakita rin sila ng iba't ibang uri ng hayop. Tingnan ang mga larawan at mag-thumbs up kung ito ay ginawa ninyo ng bakasyon at thumbs down naman kung hindi. Namasyal kasama ang pamilya. Natulog ng natulog buong maghapon. Pumasok sa paaralan. Naglaro kasama ang mga kaibigan. Tumulong sa mga gawaing bahay. Dahil sa bakasyon ay nakapagpahinga tayo at ngayon ay handa tayo na pumasok muli sa eskwelahan. Tingnan ang mga sumusunod na larawan na nagpapakita ng mga bagay na ikasisiya mo sa pagpasok sa paaralan. Makakakilala ka ng mga bagong kaibigan. Pakikinig sa mga kwento. Pagbabasa at pagsusulat. Pagsayaw at pag-awit. Dapat akong magpasalamat dahil ako ay nakatungtong na sa unang baitang. Naging makabuluhan ang bakasyon ko at maraming magagandang bagay ang mangyayari pa sa darating na school year. Ang bawat mag-aaral ay magbibigay ng mga salita at kilos ng pagbati sa kanyang sarili at mga kaklase.
Ilarawan sa iba't ibang paraan, mula sa simpleng oo o hindi. Detalyadong verbal na paglalarawan o pagguhit. Ang kanilang karanasan noong bakasyon. Gawain sa bahay. Magbigay ng scaffolding at iba't ibang mga gawain para sa mga mag-aaral na hindi nagsasalita ng wikang ginagamit sa klase, kabilang ang mga mag-aaral na may espesyal na pangangailangan. Ikalawang araw. Ano ang pangalan ng iyong mga kaklase? Sabi ni Simon, "Mga bata, ngayon naman ay maglalaro tayo ng Simon Says. Pakinggan lamang ninyo ako at kung sinabi kong sinabi ni Simon, sundin ang sasabihin ko. At kung wala akong sinabing sinabi ni Simon, huwag nyo akong sundin. Handa na ba kayo?" Ano ang parte ng ating katawan ang ating ginamit sa larong sabi ni Simon? Ituro nyo nga ang inyong tenga, bilangin nyo ito. Kaya, mayroon tayong dalawang tenga. Dapat, mas kaya natin ang makinig. Kapag nakikinig kay teacher, ibig sabihin ay magagalang kayong mga bata. Mga bata, ngayon ay pag-aaralan natin ang kahalagahan ng parte ng ating katawan at paano natin ito iingatan. Sa paaralan. Sa paaralan, kami ay nagbabasa. Sa paaralan, kami ay nagsusulat. Sa paaralan, kami ay tumatalon at sumasayaw. Sa paaralan, kami ay kumakain. Sa paaralan, ay maaamoy mo ang mga mababangong bulaklak. Sa paaralan, kami ay natututo, kaya't masaya kami sa aming paaralan. Mga tanong. Unang tanong, ano ang ginagawa mo sa paaralan? Ikalawang tanong, bakit masaya sila sa paaralan? Ikatlong tanong, ikaw ba ay masaya rin sa paaralan? Bakit? At pang-apat na tanong, ano-anong bahagi ng katawan ang ginagamit sa sumusunod? A. Pagsusulat. Magaling! Ginagamit natin ang ating mga kamay sa pagsusulat. B. Pakikinig. Magaling! Ginagamit natin ang ating mga tenga sa pakikinig. C. Pagbabasa. Magaling! Ginagamit natin ang ating mga mata sa pagbabasa. D. Pang-amoy. Magaling! Ginagamit natin ang ating ilong sa pang-amoy. E. Paglundag. Magaling! Ginagamit natin ang ating mga paa sa paglundag. Pinakinggan ba ninyo ang kwento? Anong bahagi ng katawan ang ginamit ninyo sa pakikinig? Bakit mahalaga ang pakikinig ng mabuti? Pagmasdan ang mga larawan. Ilagay ang mga ito ayon sa kanilang wastong gamit. Tamang sagot.
Gamit upang malasahan ang pagkain. Gamit upang makita ang mga kulay at hugis sa paligid. Gamit upang madama ang tekstura ng mga bagay. Gamit upang marinig ang iba't ibang mga tunog. At gamit sa pang-amoy. Magaling! Sabihin natin ang pangalan ng mga sumusunod na larawan. Mata, kamay, dila, ilong, at tenga. Paano natin inaalagaan ang ating katawan? Tenga. Linisin ang labas nito ng bimpo. Mata. Huwag magbasa sa dilim. Huwag manood ng TV o computer ng matagal. Kamay at paa. Hugasan sa sabon at tubig. Putulin ang kuko. Nagpapasalamat ako na mayroon akong blank na ginagamit para sa blank. Ipinapangako ko na aalagaan ko ng mabuti ang aking katawan. Igagalang ko at hindi gagawing katatawanan ang iba na hindi kumpleto ang bahagi ng katawan. Limang mag-aaral ang magsasabi ng gamit ng bawat bahagi ng katawan sa pamamagitan ng mga picture clues. 1. Ang tainga ay gamit sa pakikinig. 2. Ang ilong ay gamit sa pang-amoy. 3. Ang mata ay gamit sa pagbabasa. 4. Ang kamay ay gamit sa pandama. 5. Ang dila ay gamit sa panlasa. Gumuhit ng iba't ibang bahagi ng inyong katawan. Ikatlong araw. Balikan natin ang mga itinuro sa ating pagbati ng ating mga guro sa kindergarten. Hahatiin ko kayo sa 4 na grupo. Ang bawat grupo ay bubunot ng isang larawan sa kahon. Pag-usapan kung sino ang kausap ng bata sa sitwasyon. Anong oras ba ang ipinapakita sa larawan? Ano kaya ang pagbating ginamit ng bata sa sitwasyon? Papakita ng grupo sa buong klase ang sitwasyon na nasa larawan. Pag-usapang mabuti upang masigurado na ang bawat kasapi ng grupo ay may gagampanan sa gagawing palabas. Bibigyan ko kayo ng 3 minuto upang mag-ensayo ng inyong palabas. Magandang gabi, Lolo. Bakit kaya ito ang ginamit? Sa inyong bahay o sa inyong pamilya, paano nyo pa binabati ang inyong lolo sa ganitong oras? Sa mga napapanood ninyo sa YouTube o sa TV, ano ang ginagamit na pagbati sa gabi? Sa inyo ba, lolo rin ba ang tawag sa lolo? Ano pa ang katawagan ninyo sa lolo? Magandang umaga, Lola. Bakit kaya ito ang ginamit? Sa inyong bahay o sa inyong pamilya, paano nyo pa binabati ang inyong lola sa ganitong oras? Sa mga napapanood ninyo sa YouTube o sa TV,
Ano ang ginagamit na pagbati sa umaga? Sa inyo ba, lola rin ba ang tawag sa lola? Ano pa ang katawagan ninyo sa lola? Magandang hapon, tatay. Bakit kaya ito ang ginamit? Sa inyong bahay o sa inyong pamilya, paano nyo pa binabati ang inyong tatay sa ganitong oras? Sa mga napapanood ninyo sa YouTube o sa TV, ano ang ginagamit na pagbati sa hapon? Sa inyo ba, tatay rin ba ang tawag sa inyong ama? Ano pa ang katawagan ninyo sa tatay? Anong oras kayo gumigising sa umaga? Ginigising pa ba kayo? Sino ang nanggigising sa inyo? Bakit niya kayo ginigising? Sa ating kwento, alamin natin sino ang gumising kay Bana. May pupuntahan kaya sila? Ang pagbisita. Maagang ginising ni Nanay Bella si Bana. Magandang umaga, Bana, sabi nito. Bangon na, dadaan pa tayo sa palengke. Bibisitahin din natin ang iyong lolo at lola. Pagkalipas ng ilang oras, magandang tanghali, Tio Manto, bati ni Bana. Bibili po kami ng mga prutas at gulay upang dalhin sa bahay rin lolo at lola. Sumakay ng jeep ang mag-ina. Nakarating sila sa bahay ng kanyang lolo at lola. Magandang hapon, lolo, lola, bati ni Bana. Heto po ang pasalubong namin sa inyo. Salamat, Bana, sabi ng kanyang lolo at lola. Hindi nila namalayan ang oras sa kanilang kwentuhan. Paalam na po, lolo, lola, kami ay gagabihin na sa biyahe, sabi ni Bana. Mga tanong. Sino ang gumising kay Bana? Saan muna sila pupunta? Para kanino ang mga prutas at gulay? Mahalaga ba na bigyan natin ng mga gulay at prutas ang ating lolo at lola? Bakit? Ano pa ang pwedeng pasalubong sa lolo at lola ninyo? Sa kwento ni Bana, anong klaseng bata kaya si Bana? Bakit mo nasabing magalang si Bana? Anong magagalang na pananalita ang ginamit ni Bana sa kwento? Pangkatang gawain. Hatiin ang klase sa 5 grupo. Ang bawat grupo ay bubunot ng isang larawan sa kahon. Pag-uusapan ng grupo kung anong pagbati o pagpapaalam ang ginamit ng bata sa larawan. Bibigyan ko kayo ng 5 minuto upang mag-ensayo ng inyong palabas. Gagamitin ninyo ang lahat ng wikang alam ninyo gamit ang pagbati o pagpapaalam. Kailan natin ginagamit ang pagbating magandang umaga? Magandang gabi? Magandang hapon? Magandang tanghali? Paalam po! Mahalaga ba ang mga ito sa atin? Bakit? Paano kung hindi ka nakapagpaalam? Ano kaya ang mangyayari? Mahalaga ba na alam nating bumati sa ibang wika?
Bakit kaya? Paano natin maipapakita ang pagiging magalang sa ating kapwa, lalo na sa mga nakatatanda sa atin? Sa paanong paraan mo sasabihin ang mga pagbati o pagpapaalam sa ating kapwa, lalo na sa nakakatanda sa atin? Iba-iba ang ating lengguwahe sa pagbati o pagpapaalam. Iba-iba rin ang tawag sa mga kapamilya natin. Dapat bang pagtawanan natin kung naiiba ang gamit ng pagbati ng ating kaklase o ng ibang tao? Bakit? Paano kung naiiba ang tawag mo sa iyong kapamilya? Dapat mo ba itong ikahiya? Bakit? Ipagmamalaki ko ang lengguwaheng aking gamit dahil isulat ang katumbas na pangalan ng iyong mga kapamilya sa ibang pamilya sa inyong komunidad. Paano pa ipinapakita ng ibang tao ang pagrespeto, lalong-lalo na sa mga nakakatanda? Ika-4 na araw. Kailan ang iyong kaarawan? Maaari mo bang ibahagi sa klase ang mga naganap noong kaarawan mo? Para sa mga mag-aaral na hindi alam ang petsa ng kanilang kaarawan, ibigay ang inyong edad gamit ang pangungusap sa ibaba. Ako po ay nataong gulang na. Sa araw na ito, pag-aaralan natin ang kahalagahan ng kaarawan. Ano ba ang kaarawan? Bakit kaya natin ito pinagdiriwang? Magbibigay kahulugan sa mga sumusunod na salita. Birthday o kaarawan. Ito ang araw kung kailan ipinagdiriwang ang araw ng inyong kapanganakan. Blessing o biyaya. Ito ay isang bagay na magandang nangyari o natanggap mo. Labis. Ibig sabihin nito ay sobra o higit pa sa kailangan. May babasahin tayong kwento ngayon. Ito ay tungkol sa birthday party ng isang lola. Ilang taon na kaya siya? Ano ang nangyayari kung may birthday? Awitin natin ang kantang Happy Birthday to You. Pinagpala si Lola. Sadyang pinagpala ang aking lola. Nagdiriwang siya ng kanyang birthday tuwing Abril. Siya ay 90 taong gulang na ngayon. Labis siyang nagpapasalamat sa biyayang kanyang natatanggap. Masaya siya sa araw-araw at sa kanyang mahabang buhay. Mga tanong. Kailan ang birthday ni Lola? Ilang taon na si Lola? Ano-ano ang nararamdaman ni Lola? Si Lola lang ba ang masaya tuwing birthday niya? Bakit masaya rin ang mga anak at apo ni Lola kapag nadadagdagan ang birthday niya? Bigyan ako ng 3 bagsak kapag nakakatuwa ang sasabihin ko. Ang ibig sabihin ng kaarawan ay 1. Bagong buhay. 2. Bagong pagpapala. 3. Karagdagang edad.
4. Kaligayahan. 5. Pagiging mapagpasalamat. Humanap ng kapareha. Itanong ang mga sumusunod sa iyong kapareha. Ibahagi ang iyong damdamin at kagustuhan para sa inyong kaarawan. 1. Bakit kailangang magpasalamat? 2. Kung darating ang iyong birthday, ano ang gusto mong makita? Sagutin ang bawat pangungusap. 1. Ang bawat bata ay may kaarawan. 2. Ang kaarawan ay simbolo ng bagong buhay. 3. Ang kaarawan ay dapat ipagpasalamat sa Diyos. 4. Ang kaarawan ay dagdag edad. Sa ano pang mga pagkakataon o pagdiriwang tayo dapat maging masaya o mapagpasalamat? Maraming salamat! Huwag kalimutang i-like, share, and subscribe para sa susunod na mga aralin.